2011. Okay? At salamat po sa bawat isa rito na nawa po ay atin pong patuloy na ipagdiwang kasama po tayo ng mga Israelita o ng mga Hudyo. Ngayon po ay mga Hudyo sila sa Israel na pinagdiriwang po nila ang pista ng Pasko o Passover Feast o Feast of Passover. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay kung natatandaan nyo po, andyan naman pala andyan na po. Okay. Okay. Purihin ng Panginoon. Name atendido po, Sister Aida. Okay. Anong pong nakarang linggo, kung natatandaan nyo po, ang tinalakay ni Pastor Lucy ay halos kasama po sa ating magiging paksa sa araw nito ay ang tungkol po sa mga pista o taon ng pista. Iba't ibang taon ng pista ng Panginoon at ito po ay ating makikita po, matutunghayan, mababasa natin sa Levitico 23. Hindi na po natin ito dadaanan o babasahin. Kayo na po ang bahala magbasa para malaman nyo po ang iba't ibang pista o feast ng Panginoon. At isa po sa mga tao ng pista na itinakda ni Yahweh sa mga Israelita ay ang tungkol po sa Passover Feast o pista ng Pasko. Ito po ang ating tatalakayin o papasadahan na lang po natin dito para tutuloy po tayo sa talagang topic natin, ang tungkol po sa dugo ng ating Panginoong Hesus. Ang iba po, siguro nakita nyo na rin po na kung natatandaan nyo po, kung narito kayo, yung pong tinatawag na Easter Sunday, hindi po sa atin yun kasi hindi po yung biblical. Pero yun din po ang pinagdiriwang ng iba pong mga samahan. Okay. Ito pong tao ng pista na ito ay atin pong alamin kailan po ito nangyari at paano ito nangyari. Dahil ito po ay tungkol po sa isang paalala ng Panginoon. Taon ng pagdiriwang po ito na kailangan pong alalahanin nila ang pagliligtas na ginawa ng Diyos sa kanila, sa mga Israelita, mula sa kanila pong pamamalagi sa Ehipto. Naging alipin po sila doon. Nagulat nga po ako nang mabasa ko na 430 years na pala sila doon. 430 years. Napakatagal po ng kanila inilagi. Kaya sila ay dumami at natakot na sa kanila ang mga Ehipsyo dahil mas dumadami pa sila sa mga Ehipsyo, sa mga tao na taga-Ehipto. Kaya kanila pong ginawa po nilang mga alipin ang ating pong mga kapatid sa Panginoon, ang mga Israelita. At sa pagkakataon pong ito, hindi po nila napigilan talaga ang pagdami. Kaya ginawa po nilang alipin. Lahat po ay pinagtatrabaho nila. Lahat ay kanilang binibigyan ng mabibigat na trabaho. Pabigat po ng pabigat. Maaring buwan-buwan o araw, halos linggo-linggo. Meron po silang assignment na nagiging mabigat po para sa kanila. Nang hindi na po nila matiis, kaya sila po ay tumawag na sa Diyos ni Jacob. Ang kanilang ninuno po si Jacob. At sila po ay humingi ng tulong na mahango sa kanila pong pagiging alipin, sa kanilang paghihirap. Pero akin pong gustong daanan lang kung bakit sila tumagal doon at bakit sila napupunta doon, sila ay taga-Kainaan. Ang Kainaan po ay hindi pa binibigay ng Diyos sa kanila. Nang sila lang po ay lumabas na, nagkaroon ng Exodo, nakalabas doon na po nila na angkin ang Kainaan dahil yun ang pangako ni Abraham sa kanila at ng Diyos Ama. Sa ganito pong pagkakataon, yung pong kaya po sila nakarating doon, nagkaroon po ng tagutom sa Kainaan. Kaya sila ay napilitang humingi ng tulong sa mga Ehipsyo. Pero hindi nila alam yung anak pong isa sa 12 anak
alam niyo po yun, na si Jose ay naunang naroroon nang siya ay ipinagbili ng kanyang mga kapatid sa mga mangangalakal na pumupunta sa Ehipsyo. At doon po, binili naman siya ng isang kapitan, yun po, mataas pala ang tungkuling doon, at siya po ay napapunta sa kapangyarihan po ng paraon. Ang paraon po, kumaga sa atin, presidente. Okay? Yung pong si Potiphar po, yung unang nagmay-ari sa kanya. At nang managinip nga po yung paraon, wala pong makatugon ng mga tao na magagaling, yung mga magician, hindi po nila masagot kung ano yung panalangin, ay kung ano yung kaniyang napaginipan. At may nakapagsabi po na isa sa nanggaling sa bilangguan ng bilangguan at pinagdala sa kanila ni Potiphar, meron daw silang kilalang mahusay magpaliwanag ng mga panaginip. At doon po niya nakilala si Jose, dinala siya doon at pinaliwanag niya at nakita po ang kanyang kakayahan, ang kanyang karunungan, na siya ay mayroon pong kapangyarihan ang Diyos sa kanyang buhay. Dito po nagsimula ang kanyang buhay sa Ehipto, na siya po ay naging isang kanang kamay ng paraon. Just imagine. Kumbaga sa atin, Vice President. So halos lahat po siya ang pinamahala. Dahil po doon sa panaginip na yon ay may mangyayari sa kanya, sa kanilang bansa. Kaya siya na po ang pinamahala kung paano nila matutugunan at mapapagtagumpayan ang nakaambang salot sa kanila. Ibig sabihin, not exactly salot, ang kanila, ang ibig ko pong sabihin, yung nakaambang kalamidad. At dito na nga po, nagkaroon ng pagkakataon na makarating doon si Jose, yung mga kapatid niya, dahil wala na rin silang pagkain sa kanilang dating lugar, kaya pinuntahan nila ang Ehipsyo na may dalang pambili ng mga pagkain. Nakilala sila kagad nung si Jose. At yun nga po, iklihan po natin istorya hanggang sa nakarating na puro yung buong angkan ni Jacob. Lahat po dinala na doon. Kaya namuhay sila doon ng masagana. Kasi, mana mo, napaka mataas po ang katungkulan ni Jose, yung isang anak, yung ikalabing isang anak ni Jacob, ay hindi nila alam na siya pala ang naroroon. At nang magkakilala-kilala sila, kinumbisi na po ni Jose na ang kanyang buong pamilya ay dalhin sa Ehipto. Dito po nagsimula ang kanilang paninirahan sa bansang Ehipto. Si Jose po ay hindi nagtagal, 110 po siya nang mamatay, at siya po ay naglingkod sa paraon nung siya ay 30 taon pa lang. So, nangangahulugan, nung nandoon po siya, mula nung mahigit na 30 taon na siya, ando na yung kanyang buong pamilya, namuhay yun po na sa kasaganaan ang bawat lahat ng pamilya ni Jacob. Namuhay sila for how many years? 110 minus 30, almost 80 years po. At hindi po tumagal, namatay na po si Jose nung ika-110 years niya. Ganon din po ang paraon na kanya pong pinaglilingkuran bilang kanang kamay po siya. Halos siya na rin po ang hari kasi lahat po ng bagay ng problema sa kanya po pinapahawakan kay Jose. Kaya si Jose po ay natulungan niya ang kanyang buong pamilya. Nagkapatawaran na po sila doon sa mga kapatid niya nagbenta, at nang tumagal po, sumunod na po yung lahat ng taon na kaya umabot po sa 430 years. Napakatagal pala. Nagulat nga po ako nung akin pong mabasa yung tungkol po sa pamamalagi nila doon. Nang sila po ay nanalangin, tinugon po sila ni Yahweh. Dito na po nagsimula ang mga bagay, na mga pangyayari na tinugon ng Panginoon
ang mga Israelita. Dahil sa tagal na yon, pinakahuling araw halos sila nung, kaya nga malapit na siguro matapos yung kanilang paninirahan doon, ng manalangin at tinugon sila, pinadala po ang kanyang hinirang na kilala niyo po si Moises at si Aaron. Sila po ang namagitan sa paraon para makiusap na sila ay bigyan ng pagkakataong makasamba sa kanilang Diyos na si Yahweh sa labas ng Ehipto. Hindi po nila napapayag ang paraon dahil ayaw nilang bitiwan ang mga Israelitang ito na lubhang dumami ng dumami, kaya kinatakutan nila, ginawa nilang alipin. At dumating po yung panahon na pinadama o pinaranas sa mga Ehipsyo ang kanyang napakaraming pagsubok para payagan ang mga Israelita na makaalis sa lugar nila. Kung bibilangin po natin, halos 9 na salot po yung pinadala ng ni Yahweh sa mga Egyptian na ito, sa mga Ehipsyo. Ngunit isa man po rito ay hindi pa rin sila pinayagan ng paraon. Kasi yung paraon po na yon, hindi na po yung paraon na dating pinaglilingkuran ni Jose. Iba na po ito, hindi na sila masyadong kilala, hindi na alam ang kanilang kung sino sila. At naalala lang na sila ay dumadami ng dumadami, mabilis ang pagdami. At dito na po nagsimula na pahirapan sila at gawing alipin dahil hindi sila talagang taga roon. Yung 9 na salot po, napakarami po ito, hindi ko na isa-isahin, ay hindi po ito naging daan para payagan sila nung paraon na bago. No? Dahil niloob ng Panginoon ni Yahweh na patigasin ang puso ng paraon na hindi sila payagan sa bawat pagkakataon na dumating sa kanila ang tinatawag na salot. Para ipamalas sa paraon na ang kadakilaan ni Yahweh sa kanya. At nangyari po yun, 1, 2, 3 hanggang 9, napakabibigat po na isipin na ang mga salot na ito ay hindi po natin maiisip na magagawa ng mga magician. Kaya nung una, nasasalo ng mga magician, pero nung bandang huli, sumuko sila dahil hindi na nila kayang bigyan ng panlaban yung mga ginagawa ng ating Panginoon hanggang sa dumating po ang ika-10 na salot. At dito po nangyari ang tinatawag, nagsimula na magkaroon po ng Feast of Passover. Ito pong Passover, ito po ay ng daanan ng huling gabi po nila ito, huling araw nila sa Ehipto para makalaya sila at hindi na po sila maging alipin. Ang Feast of Passover na ito tungkol po sa dugo ng ating dugo ng ginagamit noon ng mga Israelita, lalo na po sa mga pagsamba nila. Ito po ay dugo ng kordero, hindi po ang ating Panginoong Hesus. Ito po ay dugo ng tupa. Alam niyo po ba na kaya po nababanggit ang dugo ng kordero, ang ating Panginoong Hesus po yun, at dugo ng kordero ang mga tupa, dahil ang tupa po ibang klaseng uri ng hayop. Itinulat po ito sa ating Panginoon na hindi po nagrereklamo, hindi po nagkakaroon ng pagsasagawa ng, kasi kung pinaparusahan ka o pinapalo ka, kung hayop ka, nagagalit. Siya po hindi. Parang ang Panginoong Hesus, lahat po ng ginawa sa Kanya, sa krus ng Kalbaryo ay tinanggap niya, kahit hindi siya ang may sala. Ganun po ang pangyayari tungkol po sa mga korderong tinatawag nila. At ganun po ang nangyari nung halos dahil po sa mga sa mga ginawang pinaranas na salot,
hindi po sila pinapayagan ng Paraon, manamo siyam yun. Sa bawat hindi niya pagpayag, pahigpit naman ang pahigpit at pabigat ng pabigat ang ginagawa sa kanila sa mga gawaing ibinibigay sa kanila para hindi po sila, para makilala nila ang kapangyarihan ng Paraon. Hanggang yun nga po, nang dumating po ang pagkakataon na sila po ay tumawag sa Panginoon, kay Yahweh, ito po ay ginamit nga niya ang kanyang hinirang, si Moises at si Aaron, at dito po nagsimula na ang ikasampu ay kanyang gamitin at sinabi niya kay Moises na at Aaron na yung pinakasampung yon ay tiyak na papayagan na sila. Hindi lang papayagan, itataboy pa sila. Kasi po, nung gabing yon ay tungkol sa paglipol ng mamumuksa sa pangitan po ng Yahweh sa lahat ng anak na panganay ng mga Ehipsyo, 10 ng panganay ng Paraon, ng kanilang mga alagang hayop. Pero bago po gawin ito ng Panginoon ay sinabihan niya ang mga Israelita na maghanda at mangyayari po ang pinakamatinding salot sa buhay po ng mga Ehipsyo. Nagsabi siya kay Moises na maghanda ang lahat ng ama ng tahanan ng mga Israelita ng isang kordero. Ito po ay tupa, 1 taong gulang, walang kapintasan, at ito po ay kanilang papatayin pagdating ng takdang oras sa pinakahuling araw ng kanilang pamamalagi. Imagine, pag sinabi pamamalagi, iniisip ko po, kailan yon? So, huling araw, pinakahuling araw ng 430 years nilang paghihirap sa, kung babawasin po yung kanilang kasaganaan, maaaring hindi na po yung 430. Bumaba ng konti dahil naging masagana sila. Pero after that, lalo po nung mamatay na yung Paraon na pinaglilingkuran ni Jose, ay namatay na rin at wala na po, hindi na po kilala silang lahat kung sino sila at sino si Jose. So, yung ganun po. Nangyari nga po ang pinakahuling araw na ito, pinatay ang mga tupa at ang dugo nito ay ipinahid sa hamba ng kanilang mga tahanan at sinabi ng Panginoon, ang may dugo sa hamba ninyo, ito ay dadaanan lang ng mamumuksa at lahat lang walang dugo na hamba. Yung pong mga naroong tao, panganay, 10 ng panganay ng Paraon ay kanyang lilipulin. Nangyari nga po yun. Nagulat nga po ako nung isang pong Huwebes, pinalabas po yung 10 Commandments. Meron po ba nakapanood doon sa TV nung Huwebes? Okay? Na-recall natin kung paano sila pinaalis. Nasa dami po nila, talagang nasabi ko nga kay Mrs., napakadami namang extra dito. Ang lakas siguro ng ginastos dito. Napakadami po. Kasi ang lumabas, ang nakalaya pong mga Israelita ay 600 mga kalalakihan lang. Wala pa yung asawa, yung mga anak, yung mga babae, yung mga, lahat po sila ay siguro mahigit 1 milyon sa dami nun. Magugulat ka kung paano sila nakalaya at yun nga po hanggang sa naangkin po nila, nakapasok po sila sa binigay sa kanilang lugar ng ating Panginoong, ng Diyos Ama, ang Kanaan po. Marami pong istorya diyan, kaya dito po sa nangyari nito, yung pong kaligtasan ng mga Israelita, ang kaligtasan nila sa kamatayan, kung hindi sila pinangunahan ni Yahweh, dahil nilipol po lahat ng mga naroon sa Ehipto, bukod po sa kanila. Ang kanila lang pong lugar ang palaging hindi nagdaranas ng tinatawag na salot mula sa 1 hanggang 9, hanggang sa 10. Alam po yun, lalo dahil yung pinakahuli po ay yung pagdidilim, 3 araw ng pagdidilim. Doon pinayagan na sila. Pagdating naman ni Moises, hindi na naman. Kasi may mga kondisyon. Kaya
sinumbong nila ito sa kay Yahweh at sinabi ni Yahweh sa pagkakataong ito, yun nga po ang tungkol sa pinatay ang lahat ng tinatawag na mga panganay ng mga Ehipsyo, 10 ng kanilang mga panganay ng kanilang mga hayop. At nangyari nga po ito ng pinakahuling araw at nagkagulo na po hanggang sa sila po ay pinaalis na. Talagang sila po ay pinagtulakan kumbaga sa isang bisita. Atin pong basahin yung pangyayari na yon dito po sa Exodo 12:12 to 14. Sa gabing iyaon, nilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man, at parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako si Yahweh. 13, lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kung may pahid na dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. At sa verse 14 po, ang araw na ito'y ipagdiwang ninyo magpakailanman bilang pista ni Yahweh. Dito po nagsimula ang pista ni Yahweh. Pista ni Yahweh, ito po ang naging simula ng kanyang kanilang pagdaraos na ang pista po ni Yahweh ay kanilang dinaraos tuwing hindi ko po alam kung anong araw sa kanila. At yung pong pista ni Yahweh ay nasa Exodo 12:11b. Sa 12:11b ng Exodo, makikita niyo po ron ang pista ni Yahweh. Okay. So, sa pagkakataon pong ito, dapat din po nating malaman na sa mga ginagawa ng mga Israelita noon na pinapatay nila ang kordero o tupa para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan at kaligtasan. Tayo po ay atin ding itong isinasagawa sa atin pong panahon ngayon. Dahil sa lumang tipan po, ang dugo ng kordero o tupa ay isa pong bagay na nagbibigay sa mga Israelita ng kaligtasan at kapatawaran. Nangyayari po yun. So, kung yun po ay gagawin natin nung panahon na yun na bawat isang nagkakasala sa atin, magdadala po tayo ng offering, sin offering. Gaano po karami ang papatayin na hayop hanggang sa ibon. Kung walang pambayad, kahit ibon lang, kalapati. Okay. So, ang gawain ito po ay isang, ng mga Israelita, isa pong pagkakataon na nagsilbing pahiwatig. Ano po yung pahiwatig? Parang paramdam ng ating Diyos na ang pista ng pagkakaroon po ng pista ng Pasko ay magkakaroon po ng katuparan pagdating ng Panginoong Hesus bilang huling paghahandog. Ang si Jesus po ang naging last sin offering natin. Kaya tayo po ay pinalaya na ng ating pong mga kinagisnang gawain ng mga Israelita na pinapatay pa ang mga hayop sa kanilang sin offering. At sa pagkakataong pong ito, si Jesus po ay naging kordero ng Pasko sa bagong tipan. Minsan lang po siyang namatay, inihandog ang kanyang sarili para sa kapatawaran ng kasalanan ng sanlibutan ng bawat isa sa atin. Ito po ay naging parang propesya po ito ni Isaiah. Tingnan po natin ang Isaiah 53:5. Basahin po natin ang Isaiah. Isaiah 53:5. Ito po, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Kung isipin po natin paanong naging bahagi ng panulat ito ni Propeta Isaiah. Ang tagal na noon. Pero ito po ay kanyang, yun nga, kaya na sinabi ko, ang mga gawain po nila ay nagkaroon po ng isang pahiwatig mula sa Diyos na ang pista ng
ng Pasko ay magkakaroon ng kaganapan at ngayon dumating ang ating Panginoong Hesus. Amen. Sandali po. Ngayon na po, nangyari ito, dumating po ang Panginoong Hesus at nandito na po tayo sa mga dakilang bagay na atin pong dapat na paniwalaan, pagtiwalaan, kagaya po ng kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Ito po ay kung kailangan po patuloy natin itong pairalin sa ating buhay. Ayon po sa kanyang sa batas ni Moises, ang lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. Ang dugo ng Jesucristo ang binubo o pinatigis niya para sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan. Walang kapatawaran ang kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Basahin po natin ang Hebreo 9:22. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay nililinis sa pamamagitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Ginagamit po ba natin ang kapangyarihan ng dugo? Kanina po, nagpalinis tayo sa banal na dugo ng ating Panginoong Hesus at tayo po ay pinagkalooban niya ng kapangyarihan na makasamba sa Kanya at na masamba siya sa Espiritu at katotohanan sa ating pong pananambahan dito sa lugar na ito. Ang dugo ni Jesucristo po ay, kung ating pong titingnan, alam niyo po ang visa, ito po ay ating magagamit upang tayo po ay makapasok at makalapit sa presensya ng Diyos. Ito po ay nasa Hebreo 10:19. Hebreo 10:19, visa po natin ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga mga kapatid, tayo malaya ng makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Hesus. Kaya lang po, pananganan natin ito na malaki po ang nagagawa ng dugo ni Hesus. Kung kayo po ay may pagtitiwala sa kapangyarihan ng dugo, marahil hindi niyo po makakalimutan pag ang inyo pong mga mahal sa buhay, mga anak, lalabas po ng inyong tahanan o pupunta po sa ibang lugar, sila po ba pinagpipray nyo na balutin ang banal na dugo ng Panginoong Hesus? Kailangan po ito inyong palaging matandaan at naunawaan na may kapangyarihan po ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Kailangan po natin ang ating pananampalataya o pananalig. Sapagkat sinabi po sa aklat ng Hebreo 6, tama ba yun? Na hindi kinulugdan ng Diyos kung wala tayong pananampalataya sa Kanya, kung tayo lalapit. Sapagkat siya po ang nagbibigay ng gantimpala. So, pag tayo po pinananaligan natin ito, ginagantimpalaan tayo, tinutugon tayo, ligtas sa mga kapahamakang nakaamba sa Kanya. Pag siya po'y lumabas ng tahanan, ang dami pong nakaambang panganib sa bawat lugar, sa kalsada, sa lahat po ng pupuntahan niya. Kaya kailangan po atin silang ipinapanalangin. At huwag niyo rin kakalimutan, maiwasan natin ang mga sunog. Ipapanalangin din natin na wisikan ng dugo ang lahat po ng kawad ng kuryente sa atin. Bahay. Hindi po niya tutulot na magkaroon tayo ng sunog. Kung minsan nakakalimutan natin, nangyayari yun. Paano pa natin matatanggap o makikilala ang kapangyarihan ng ating Panginoon? Okay. Ganun po ang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Dahil tayo po ay naging matagumpay dahil po sa mga bagay na atin pong pinananaligan. At kapag tayo nanalig, sabi sa Hebreo 11:1 na tayo may pananalig kung magtitiwala tayo nagtitiwala tayo at inaasahan natin ang mga bagay na hindi natin, na ating mga inaasahan, at tayo po ay
naniniwala sa mga bagay na hindi natin nakita. Yun po ang ating Panginoong Hesus, ang mga bagay na maaaring mangyayari, pero hindi po natin ito dapat kakalimutan dahil makapangyarihan po ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Kung tayo po ay nagkakasala, ano po ang ating ginagawa? Tayo po ay nagbabalik loob sa Diyos, humingi ng kapatawaran sa Kanya, at tayo po ay, sa pagkakataong ito, tayo lilinisin ng dugo ni Jesus ang lahat ng ating mga kasalanan. Ayon po sa unang Juan 1:7. Unang Juan 1:7. Kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya ay nasa liwanag, tayo nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng ating mga kasalanan. Maganda po itong asahan natin at meron po tayo sa 1 John 1:9 na kailangan po ipahayag natin ang ating kasalanan para sa Panginoon para matanggap natin ang kapatawaran. Hindi lamang po tayo papatawarin, lilinisin pa niya ang lahat ng kasamaan sa ating buhay na ating pong hindi maiwasan. Okay. Ang tipan po ng Diyos ay pinagtitibay ng dugo ni Jesucristo. Ito po ay matatagpuan natin sa unang Korinto 11:25. Unang Korinto 1:25, ito po ay pamilyar na pamilyar sa atin sa pagkakataon na tayo po ay mayroong tinatawag na communion. Nakita niyo po? Gayun din naman, matapos maghapunan, hinawakan niya ang salo at sinabi, ang salong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Kung tayo po ay nagko-communion, atin pong mag-alalahanin yung ating mga ginagawa. Pag tayo nagko-communion, may nagko-communion dahil ito po ay pakitang tao na siya ay nagko-communion pero hindi siya naglilinis ng kanyang puso. At maaaring ito po isang ritual lang dahil gusto niyang ipakita sa iba na siya ay relihiyoso. Hindi po ganun ang nais mangyari ng Panginoon sa ating pong pag-aalala sa Kanya. Kailangan po magkaroon tayo ng tamang tanaw na focus natin ng ating puso at isip sa mga bagay na ginawang mahahalaga, dakila na bagay na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para lang akuin ng hindi niya kasalanan, kundi ang kasalanan natin, at mabigyan po tayo ng kapatawaran, nabuhay siyang muli, at tayo po ay binigyan niya na rin ng ating pong aasahan bilang isang buhay na pag-asa ang magkaroon tayo ng buhay ng walang hanggan. Amen po ba? Maganda po ba itong buhay ng walang hanggan na ating nakamit? Ito ba ay ating pinangahawakan? Ito ba ay ating inaasahan na mangyayari sa ating buhay pagdating natin sa ating pagharap sa ating Panginoon, sa Kanyang paghuhukom? Okay. Maganda po yun. Hallelujah. Kailangan po maging tayo po ay talagang may bagay na nangyayari sa ating buhay na hindi natin akalain mangyayari. Kung iba, ayaw natin. Pero ano pong nangyari? Nakalimutan natin na magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Sa halip na magtiwala na siya pong magbibigay sa atin ng magagandang blessing, pagkain, provision, lahat po ng bagay na kailangan natin, ang ating pong iniisip ay kung paano tayo makakapangutang. Okay ba yun? O hindi okay sa inyo? Ha? Mga kapatid, iwasan natin ang pangungutang dahil hindi po ito kalooban ng Diyos. Pero natawa po yung kasama ko. Kasi madalas ako manghiram sa kanya ng pambili ng pandesal. Sabi ko, babayaran ko. Pero meron ba ako hindi nabayaran? Iha? Natawa. Hindi po yun utang. Pakilang. Amen. Hindi po yung malalaking bagay na amount. Daan-daan, libo-libo. Yun ang talagang utang na wala tayong iniisip na magbayad. Dahil madalas ang nangungutang, hindi po nag-iisip
Hindi po niya iniisip ang pagbabayad. Totoo ba yun sa atin? Nung araw, ganun po tayo. Hindi natin iniisip ang pagbabayad hanggang sa sinisingil na tayo. At pag nakita natin, tago na. Ay, ayan na, magtatago ako rito. Tago ng tago tayo. Hindi po ganun ang nangungutang. Okay? Kasalanan po sa Panginoon pag nagtatago tayo sa ating utang dahil hindi po tayo ay nga wala tayo, sabihin natin integridad, wala tayong honor na sagutin ang utang natin sa ating kapwa. At tayo po idadako ngayon sa muling magkabuhay. Ito po ay pagkabuhay ni Jesucristo, ito po ay inaalala natin higit sa lahat ngayong araw. Amen po ba? Ang muling pagkabuhay ay atin po, ang resurrection ay atin pong inaalala ngayon. At magkakaroon po tayo ng gawain dito sa Tuesday. Paalala sa inyo, 6:30. Tungkol po sa gawain ng ating iglesia, pagdiwang natin ang Resurrection Day ng ating Panginoong Hesus. At ito po ay bilang tanda na ang alay po ng ating Panginoong Hesus tinanggap ng Diyos sa kanya pong ginawang paghandog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya lang ang ating pong pananampalataya ay di dapat tumigil sa kamatayan lang ni Hesus, dahil kung hindi po muling nabuhay si Hesus, ano po ang nangyayari sa atin? Tayo po ay mananatili, magkakaroon patuloy po tayong may kasalanan, may sala. Walang magpapatawad. Okay? So, kaya po siya nabuhay sa paraan na tayo po ay bigyan niya ng kalayaan sa mga tinatawag na kasalanan na patuloy nating ginagawa. Amen. Okay? Okay ba kayo? Hindi ba tayo natatagalan? Kasi hindi pa sumisenya si Mrs. Amen. Matagal na. Matatapos tayo ng maaga. Patapos na kasi tayo eh. Okay? Amen. So, dito po sa aklat ng unang Korinto 15, 14, 17. Ayan. At kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ng ating pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Sabi po ito ni Apostol Pablo, no? Kung magkagayon, lilitaw na kami mga bulaang saksi ng Diyos sapagkat pinatutuhanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo tuwing lilitaw na hindi totoo ito kung talagang di bubuhayin muli ang mga patay. 16, kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. 17, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Yun po binanggit ko kanina. Kung atin pong babalikan yung sinabi ko, ay tungkol po ito na at tayo po ay kung kulang sa pananampalataya, hindi tayo maniniwalang kung hindi muling binuhay si Jesus, hindi po tayo makakalaya sa kasalanan. Okay. Dito po sa ating huling salita, ito po ay tungkol sa bawat isa sa atin na bilang mga Kristiyano. Sino po ba rito hindi pa Kristiyano? Meron po bang bagong dating dito? Bago ngayon lang nakarapunta rito? Meron ba tayong babahagi na ng salita ng Panginoon tungkol sa kaligtasan at kapatawaran ng kasalanan? Okay. Kung nakahanda po sila, ay dapat natin pong saloobin dahil ang tungkol sa pagdurusa at kamatayan ni Jesus. Dapat tayong makiisa sa Kanya. At kung tayo po ay kaisa ni Jesucristo, ang nangyari sa Kanya ay nangyari rin sa ating buhay. Ang ating pumakasalan ng pagkatao ay namatay ng kasama si Jesus. Inilibing na kasama niya at nabuhay sa panibagong buhay.
Tingnan po natin ang aklat ng Galatia. Basahin po natin ito, Galatia 2:20, pinakahuli po natin. Kung kasama ni Kristo sa krus at kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa atin. Kapag ito po ay atin pong ayan. At habang ako nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Napakaganda pong namnamin natin ang salita nito at tanungin ang ating sarili, tayo po ba ay nakakasunod sa pangyayaring ito na tayo po ay nagkaroon na ng pagbabago, kagaya po nung alam ko po, alam nyo, memorize nyo po yung 2 Corinthians 5:17. Memorize nyo po ba yun? Kahit ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Tama po ba yun? Wala na ang kanyang dating pagkatao, siya ay bago na. Lahat po ba tayo ay bago na? Amen. Ako, napakaganda pong pakinggan. Pero dahil kung ang ating pong sarili ay nagagamit pa rin ng diablo, dahil palagi tayong binabantayan ng diablo, nandiyan po ang napakaraming na mga tukso, mga bitag na gusto niya ay mahuli tayo at muli tayong ikulong sa kasalanan at hanggang sa makalimutan na natin ng Diyos. Yun po ay hindi magandang dapat nating asahan. Si Jesus po ay naluklok sa kanan ng Diyos at sa langit, dapat tayong tumayo sa posisyon na kasama siya at gamitin ang kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa ating sa pamamagitan ni Kristo. Sana po hindi natin ito makalimutan. Kailangan magamit po natin ang kanyang pangapananalita, mabigyan natin ng buhay, gawin nating rema, dahil meron po tayong panlalaban sa mga panunokso ng diablo. Sa ating pong pamumuhay, ang ating katawan ay dapat naging patay sa kasalanan at buhay sa Diyos. Maganda po ito. Di na tayo dapat pang sumunod sa mga hilig ng ating katawan. Sino po ba rito? Madalas hindi po natin maiwasan. Yung hilig ng ating katawan ay tayo po ay nagbibigay ng puwang sa tukso. Pag may nakita tayo isang bagay, medyo nagustuhan natin, kukunin natin ang walang paalam. Nagagamit tayo ng diablo. Dito na magsisimula na lalaki na ng lalaki. Yung bibigay na pang-akit sa iyo ng diablo. Ganyan po katindi. Dahil hindi ko po makalimutan kung paano po ang isang leon ay aatake kung siya ay nagugutom sa isang hayop, uri ng hayop. Hindi niya po ito basta sinasalakay. Tinitingnan niya po lahat ano ang kahinaan ng aking huhulihin na gagawin kong pagkain, na hayop na gagawin kong pagkain. Ganun po ang diablo. Palagi pong alam niya ang kahinaan natin. Kaya yung kahinaan natin, hingin natin sa Panginoon na gawing kalakasan. Amen? Okay. Di na tayo dapat pang sumunod sa mga hilig ng ating katawan. Ang kasalanan ay di na dapat maghari sa atin at ang mga bahagi ng ating katawan ay di na magiging kasangkapan ng kasalanan. Okay, bro tayo dito. Dapat tayong magpagamit sa Diyos. Purihin po ang Panginoon at ako po ay nangingimbulo. Dahil dati po ay kasama ako palagi sa outreaches. Ngayon po namimiss ko ang mga FBM outreaches natin. Kaya nakikiusap po ako sa ibang leader at ngayon po ay inaasahan ko, andyan po si Brother Maning, isasama niya ako sa Bunlo, Bulacan. Amen ba, Brother Maning? Kasama na unang outreach ko po mula nang kami dumating ni Mrs. noong February
2014. Ngayon po, 50 na. Dami na po nilang na-outreaches eh. Pero hindi po ako nasama. Bakit po kaya? Ayaw po akong payagan ni Mrs. Ayaw po niya na, hindi naman po sa ayaw niya na malayo ako. Baka raw hindi ko na kaya. Dahil 80 years old na po ako. Pero hindi po yun eh. Ang kalakasan ko po ay Panginoon. Amen? Nakakapaglaro pa po ako ng golf. Paano naman na di malakas yun? Mahirap maglaro ng golf. Kung mahina kang pumalo, yung papaluin mo, andyan lang sa harap mo. Nakakapalo po ako ng mahigit 100, 150. Oh, okay? Meron ba nag-golf dito? Amen. Ay, ika nga, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Napakabuti po niya. Palagi niya tayong tinutugon. Si Mrs. po ay na ano nga po ako dahil siya po ay meron pong diabetes at nagiging pahirap po ito sa kanya. Mabuti po sa amin po, ako po ay hindi nakaranas nito at lahat po ng bagay kapag nakakaramdam lang ako ng hindi maganda sa pakiramdam sa katawan ko, Lord, kailangan ko po ang inyong paghipo sa lugar nito. Madalas po kasi ang sakit ko, gout eh. Wala na kagad. Pero minsan po, dahil sa dami ko nang kinain, kasalanan mo yan, sabihin ng Lord. Ang dami mo kasing kinain, kailangan moderate lang eh. Kasi bawal po ang lahat ng tinatawag na galing sa yung root crops. Eka nga, alam niyo ba yung root crops? Peanuts. Lahat po, ang dami pong roots, singkamas. Root crops. Lahat po ng root crops, napakataas po ng ano niya, ng uric acid. Kaya ingatan nyo kung meron kayong kasi ang Panginoon po, palagi po siyang tumutugon. Napakabuti po ng Panginoon. Hindi po natin dapat bigyan ng puwang na ang ating pong katawan, ang diablo, bigyan ng puwang ang ating diablo na magamit po niya ang ating katawan sa paggawa ng kasalanan. Hindi dapat maghari ang kasalanan sa atin. Kung nakagawa po tayo, confess agad. Hingin ng patawad sa ating Panginoon. Siya po ay nakahanda at siya po ay tumutugon. Buhay ang ating pong Diyos. Kailangan po talaga ay tayo magpagamit sa Diyos upang gawin ang tama. Amen po ba? Para sa kanyang kalwalhatian. Amen. Manalangin po tayo. Dakilang Ama, salamat po sa iyong mga salita, lalo na po sa amin pong pagdiriwang na ito ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Ang iyong pong mga pangaral mula po sa iyong mga salita ay tunay na mahalaga kung ito po ay aming bibigyan buhay, gagawing rema sa aming buhay, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na sa kasalukuyang henerasyon ngayon, pagkakataong ito, kabi-kabila po ang bitag ng diablo na nakahanda sa amin para bihagin kami muli at gawin kami po bilang Kristiyano maaaring gawin po niya kami muling alipin ng kasalanan. Panginoon, huwag mo pong ipahintulit ito, patuloy mo po kang bigyan ng kalakasan, patuloy mo po kaming bigyan ng pagpapaalala, conviction sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu na kami po ay maaaring natutukso, kami po ay maaaring dahil sa mga nangyayari po sa aming buhay, mga pagsubok, nakakalimutan po namin ang iyong kapangyarihan. Kaya po ng iyong mga napakaraming pahayag sa iyong mga salita sa Biblia na kami po hindi nagtiwala, na wala aming pagtitiwala. Naroon na po ang mga nakalaan mong parusa sa amin, Panginoon. Huwag mo na po itong pahintulot na mangyari pa sa amin. Kaya, Panginoon, salamat po ng Banal na Espiritu ay patuloy pong magpapaalala sa amin. Bibigyan po kami ng conviction kung kami po ay natutukso. Ilayo mo po ang lahat ng tukso sa aming buhay, Panginoon. Ganon din po sampu ng aming mga kapatid dito sa Panginoon. Na kami ay magtiwala sa iyo, kami ay umasa sa iyo, na sa iyo lamang manggagaling ang tunay na bukal ng buhay na magpapalago sa amin at gagawin kaming matibay, matatag sa aming pananampalataya, sa aming pananalig, na kayo lamang
ang aming dapat na hinga ng tulong, hindi po ang aming kapwa. Salamat, Panginoon, sa iyo pong pinangyari at salamat sa lahat ng bagay na patuloy mong gagawin sa aming buhay. Patuloy ko pong tinataas sa mga kapatid namin dito na maaaring hindi pa po sila nakakalipat ng bakod po ng bakod na makilala nila ang iyong kapangyarihan, madama nila ang iyong pag-ibig, at higit sa lahat matanggap nila ang iyong habag, ang iyong pasensya, ang iyong biyaya at awa, Panginoon. Dalangin ko po sa kanila ay patuloy silang manalig sa iyong kabutihan at katapatan sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa kagalingan ng mga kapatid namin dito. Kung sila po ay nagdaranas ng kasakitan, kayo po ang kanilang kagalingan, kayo po ang kanilang sandigan, Panginoon. Salamat, ipagkaloob ito, lalo na po yung mga nangangailangan ng trabaho, ng provisyon sa kanila pong mga dapat na pagbayaran, Panginoon. Sa iyo po namin pinagkakatiwalang lahat ng ito. Gagawa ka po ng himala na hindi po namin kayang arukin kung bakit nangyari, pero ito po, wala pong imposible sa iyo. Kaya salamat, Panginoon, sa katugunan ng iyong nabibigay mo sa bawat isa amin sa pagkakataong ito. Sa iyo po ang aming papurit at salamat sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen and amen.